Boss, good morning! Nakabili na rin ako ng CR-V Gen 1 ko. Nabili ko ng 140,000 pesos. Balak sana namin i-road trip papuntang Baguio kaso mukhang marami akong kailangan pagawa. Ano-ano po kaya pwedeng i-check at ipagawa? Salamat boss! More powers! So kami rin, nakabili kami ng Honda CR-V Gen 1 na worth 80,000 pesos. Pero ang tanong, makakarating kaya to ng Baguio? Tingin nyo? 80,000 boss? Baka mas marating pa itong biyo papuntang Baguio. Tingin mo ba, Sar? Check up muna natin, boss. Baka maitirik tayo. Okay, so start tayo sa engine bay. So pag kami nagko-kondisyon ng mga Honda CR-V Gen 1, una, check namin yung timing belt. So ito yung belt na to, ito yung nasa loob ng cylinder head natin. Siya yung may mga ngipin-ngipin na belt kung makikita nyo. Siya din yung may pinakamakapal na belt sa lahat ng mga belts na makikita natin sa engine bay. So ito, pinaka-critical to. Kasi pag naputulan tayo ng timing belt sa daan, sure, titirik tayo. Pagkatapos naman ng timing belt, check natin yung mga oil seals natin. Sa engine natin ng CR-V Gen 1 na B20, marami tayong oil seals na kailangan palitan. Nandyan yung front crank seal, rear crank seal, cam seals, yung mga cam plug natin. Pagdating naman sa transmission, nandyan yung axle oil seal natin. Meron tayong left at right. Meron din tayong torque converter seal. Yung mga seals na yan, importante yan eh. Kasi once na na-contaminate ng engine oil yung timing belt natin, sure ako, iikli ang buhay ng timing belt natin. Pagdating pala sa timing belt, dapat urig Honda tayo ha. Marami dyan mga fake, naka-branded na Honda pero fake. Next naman, papalitan natin yung ating alternator belt. So ang alternator belt, para sa akin ha, sa tatlong belt na meron tayo, power steering, aircon, at alternator belt ang pinaka-importante. Kasi pag naputulan tayo ng alternator belt, sure ako matidiscard yung battery natin at ikatitirik natin to. So sa tatlong belt na yan, dapat lagi silang makapal at dapat hindi worn out para safe na safe tayo sa biyahe natin. Next naman, pumunta tayo sa mga valve cover gasket at oil pan gasket. So kadalasan sa mga nabibili nating Honda CR-V Gen 1, malutong na o matigas na yung mga gasket na to. So para mabawasan natin or mawala yung mga oil leaks natin, palitan natin ng mga oil pan gasket at valve cover gasket natin. After natin palitan yung mga gasket natin, pwede na tayo mag-change oil. Kami ang lagi namin gamit sa shop yung Ravenol 5W30 fully synthetic. Baka naman Auto Plus. Sure na sure ako malamig lagi yung makina natin ito. Mas fuel efficient din yung mga Honda CR-V Gen 1 natin. Syempre sasabayan din natin ng pagpalit ng oil filter at ng NGK spark plugs. After natin i-change oil, check naman natin yung cooling system natin. Hindi aircon ha. Ito yung pagdating sa radiator, bypass tube, thermostat housing, thermostat cover, thermostat, thermoswitch at thermostat o-ring. Kailangan yan ma-ensure natin na walang tagas para iwas tirik tayo sa ating biyahe. Kadalasan sa Honda B20 engine, nabubulok yung bypass tube natin at itong mga thermostat cover, thermostat housing. Double check nyo lagi yan na dapat walang tagas o walang kalawang. Thermostat, thermoswitch, dapat bago yan. Thermoswitch para ensure natin nag-automatic yung fan natin pag may na-reach na siyang operating temperature. Thermostat ganun din, dapat hindi stock up yan para ma-avoid natin yung pag-overheat natin. Water pump.
Normally yung water pump pinapalitan natin yan kasabay ng timing belt at tensioner bearing para iisa na lang ang babayaran nating labor sa mekaniko natin. Bakit importante ang water pump? Kasi siya nagsisirculate ng coolant from radiator to block. I-check nyo kung yan meron ng corrosion sa loob, sa labas o meron ng tagas. Palitan nyo rin yan. Radiator, tingnan nyo din kung kinakalawang yung radiator nyo. Kapag kinakalawang yan, kami, recommendation namin, palitan na lang natin kaysa ipalinis natin yan. Isipin nyo, buhay din ang makina natin yan para iwas overheat tayo sa biyahe natin. Next, palitan natin or i-fully flush natin yung old coolant or tubig ng ating mga radiator. Dito kami sa shop gamit namin coolant. Pero minsan, pwede rin naman tubig, pero wag tubig gripo ha, wag din mineral water, pwede distilled water. Next, distributor. Check natin yung distributor natin. Kadalasan sa mga Honda CR-V Gen 1, merong mga engine oil leaks yan. Kapain nyo yung ilalim, pag merong niyang mga tagas-tagas na langis, sure ako, luma na yung o-ring ng distributor mo at yung oil seal. Palitan nyo ng urig, o-ring at oil seal para naman iwas tirik kayo sa biyahe. Lastly, check nyo yung fuel filter nyo. Tanong nyo sa previous owner kung nagpalit na ba siya. Pero para mas sure kayo, palitan nyo na rin yung fuel filter nyo. Maaaring marami ng mga barayan or mga dumi sa loob na ikaka-hard start din ng Honda CR-V Gen 1 nyo. O pag-usapan naman natin yung budget. Sa mga pinalitan nating engine parts, umabot tayo roughly ng 30 to 40,000 pesos. Lahat-lahat na to kasama na dito yung parts and labor. Depende na rin yan sa mabibilhan yung auto supply at kung urig o replacement ang bibilin yung pyesa. Pero syempre, dito sa JDMX, genuine Honda lagi ang gamit namin lalo na sa timing belt at oil seals. Okay, start na natin. Oh, okay na yung tunog, Brad ah. Pwede na natin i-road trip to. Hindi ka, boss. Pang ilalim pa. Naku, oo nga pala. O next episode, under chassis naman yung pag-uusapan natin. O Brad, angat mo na. Simulan na natin.